Alam niyo na dumating ako kanina, nagtataka ako, lahat kayo malungkot. Sabi ko, ba't malungkot sila? Matututo sila ng psychological first aid. Pinaka-importanting gadget. Halimbawa, sino rito sa inyo ang minsan ng niloko? O, di ba? Diyan natin ginagamit ng psychological first aid. Di ba? Kaysa mag-iiyak ka at balikan yung mga pictures nyo nung araw. Di ba? Okay. So, base sa pagpapakilala ni Ma'am, thank you very much po sa ating SK. Alam niyo, natutuwa ako sa SK nyo kasi isa sa advocacy ko talaga, ang SK dapat hindi nakakahon sa sports. Dapat hindi puro tayo basketball, volleyball, pageant. Hindi. Masyadong malaki ang problema ng kabataan ngayon sa buong Pilipinas. Minsan nakausap ko yung mga SK ng Baguio na imbitahan ako magsalita doon. Sabi nila sa akin, Sir, kasi ang problema namin sa SK, nasanay ang mga kabataan sa sports. Pag may program kami, hindi sila a-attend. Halimbawa, meron daw silang anti-drug campaign. Wala daw a-attend na kabataan. Pero pag sports, lahat ng kabataan dumarating pag meeting ng sports. Alam niyo, nakakalungkot sa bansa natin, ang pinaka-latest na issue natin ngayon, yung gusto ibaba ng DepEd, yung comprehensive sexuality education. Ang daming kumontra. Nagulat kami, bakit ang daming kumontra? Alam niyo ba sa datos ng DSWD, hulaan niyo, anong edad ang pinakabatang nabuntis ngayon sa Pilipinas? Hulaan niyo lang. Guess what? 10? 14? 9 years old. Yeah. Yung 9 years old na bata na yon, nagkaroon siya ng menstruation. Alam naman natin mga girls, pagka menstruation tayo, vulnerable na tayo mabuntis. Nagkaroon siya ng menstruation at the age of 8 years old. Tapos 9 years old, nabuntis siya. Elementary, parehas sila elementary nung lalaki na nakabuntis sa kanya. Nakakalungkot, masyadong mataas ang datos natin sa teenage pregnancy. Diba? Ang daming usapin ng kabataan. Andyan yung mga tamad mag-aral. Meron teacher dito, narinig ko kanina. Ayun, hi ma'am. Hello po ma'am, nice meeting you. Siguro si ma'am makakapag-attest na talagang yung behavior ng mga bata sa paralan kakaiba. And mostly, may kinalaman sa broken family. Galing yung bata. So, ibig sabihin, hindi lang sa sports dapat nagpo-focus ang SK. Sabi nung ibang kausap ko naman ng SK, Sir, kasi ang problema namin, pag iniimbitahan kami sa mga elementary school, kaya hindi kami pumupunta, base sa batas kasi ng SK, 15 years old pataas ang kinikater namin. Sabi ko, good, 15 years old is grade 9 or grade 10 na yan. Okay yun. Pero magkaroon din kayo ng program, prevention, sa level ng elementary. Para hindi sila maging problema pagpasok natin sa high school. Ano pang number 1 problema? Tamad na mag-aral ang mga kabataan. Gusto na lang nila, pinapasa sila. Pero pag sinabi mong latest post sa TikTok, naku, updated ang kanyang TikTok. Diba? Yung mga usong sayo ngayon, talagang pinupost niya, updated talaga. Nakakalungkot. Kaya nung naimbitahan ako at sinabi sa akin ni Miss Hailey na, Sir, invite ka namin, SK. Kahit malayo pinanggalingan ko, kahit busy ako kahapon, meron din akong engagement kahapon, at malayo ito, hindi pwedeng hindi ako pupunta. Kasi for the first time, sa tagal ng pag-usap ko sa mga SK sa iba't ibang lugar, finally, merong SK na nagkaroon ng initiative na ilabas yung program sa kahon ng sports at bigyan ng panibagong pananaw yung problema natin. At kayo mismo yun. Okay? Nga lang, ang nire-request kasi nila sa akin, kung pwede na kayo mag-conduct ng psychological first aid, hindi. Kasi 1 whole day kasi yon yung basic. Yung standard naman 3 days. Kaya sabi ko, bibigyan ko na lang kayo ng introduction and then we are hoping, pag nagka-budget yung SK, they can propose another program na kung saan kayo mismo, pwede kayong mag-conduct ng psychological first aid. Halimbawa, may disaster sa isang parte ng Bataan at kalimitan ng mga biktima kabataan, doon kayo papasok. Doon yung gagawin yung psychological first aid. Doon kayo makikipag-usap sa mga kabataan na katulad nyo. Ano yung gagawin nyo? Para naman mapacify yung nararamdaman nila at yung kanilang sama ng loob. At ang advantage ng pag marunong ka sa psychological first aid, alam yung pinaka-advantage? Pag niloko ka, hindi na masakit. Kasi malunong ka na sa psychological first aid. Hindi ka na masyadong nasasaktan. Di ba? Hindi ka na umaasa na babalikan ka pa. Diba? Kasi magaling ka na. Ikaw mismo, tinitreat mo yung sarili mo, no? Psychological first aid. Okay. So, psychological first aid, hindi pwedeng automatic.
qualified agad kayo to conduct psychological first aid. Bakit? Next slide, sir. You cannot give what you don't have. Kung ikaw mismo, meron kang problema sa emotion mo, psychological mo, definitely, hindi ka pwedeng mag-conduct ng psychological first aid. Try to imagine, halimbawa, siya, anong pangalan mo? Caitlin? Halimbawa si Caitlin, tapos ako yung magkakandak ng psychological first aid. Eh ako din, may emotional stress. Di habang umiyak siya, pati ako umiyak na rin. Di ba? Nadadala ka ng emotion, hindi stable yung emotion mo. Kaya unang-una dapat, ayusin muna natin yung emotion mo. Kaya whole day yung basic psychological first aid. Kasi pag-uusapan muna natin, ayusin natin yung emotion mo. Ano ba yung pinagdadaanan mo ngayon? Saan ka na kagabi ba umiyak ka? Nung isang araw ba nasaktan ka? Kahapon ba minura ka? Nung nakaraan ba galit ka sa nanay mo, galit ka sa kaklase mo, galit ka sa kaibigan mo? Ayusin natin. Kasi baka yung galit mo, maibigay mo doon sa taong kausap mo. Okay? You cannot give what you don't have. Next slide. You cannot pour from an empty cup. Okay? So kung ikaw mismo, gusto mong tumulong sa kapwa mo, pero empty ka, wala kang pagmamahal sa sarili mo, galit ka, walang mangyayari. Kaya minsan may nagtanong sa akin Sir Ems, bakit po kaya pag nasaktan ng isang tao, halimbawa po may boyfriend siya, na ipag-break, bakit po umiiyak ang babae? Bakit po ang sakit-sakit? Alam mo yung sagot ko? Hindi masakit. Pag ikaw ay nagkaroon ng breakup, hindi siya masakit. Nararamdaman mo sakit, pero sa psychology, hindi siya sakit. Emptiness yung nararamdaman mo kasi wala na siya. Yun yung pain, empty. Bakit siya empty? Kasi wala nang ibang pagmamahal na nasa puso mo, kundi siya lang. Parent mo, mga kaibigan mo, lahat. Tinabla mo sila, siya lang ang pinakamahal mo. Kaya nung nawala siya, akala mo masakit, pero yung nararamdaman mo, emptiness. Kasi siya lang ang laman ng puso mo. So kung yung cup mo, punong-puno ng pagmamahal sa maraming tao, mahal mo yung kaibigan mo, mahal mo yung magulang mo, sila yung priority mo, kahit mawala tong tao na to sa buhay mo, hindi ka nagiging empty. Mamimiss mo, oo. Hahanap-hanapin mo, oo, kasi nasanay ka. Pero yung iiyak ka ng matagal, at siya na lang yung magiging dahilan, kaya ka hindi papasok sa school, hindi mangyayari yon. Pag yung cup mo hindi empty, take care of yourself. Sarili mo muna. Yan yung mga pag-uusapan sana natin kung standard or basic psychological first aid. Tutulungan namin kayo or tutulungan ko kayo kung paano nyo alagaan yung emotion nyo din. Na dapat yung emotion natin stable. Next slide. Emotional stability. Okay? Pag sinabi natin emotional stability, hindi ikaw yung tao na magkakanta ka ng psychological first aid, katulad ng example ko kanina. Tapos, alam mo yun, nakikarried away ka. Maya-maya konti, pumapatak na yung luha mo, hanggang sa hindi mo na alam kung ano yung advice na gagawin mo. Ibig sabihin yung emotion mo, hindi stable. Konting kibot lang ng magulang mo, galit ka. Konting kibot lang ng mga kaklase mo, galit ka. Tinitignan ka lang ng kabilang grupo, ang asta mo agad, tinitignan lang mami sa bunutan ko yan. Wala naman silang ginagawa, napatigil lang naman sa'yo. Yung emotion mo hindi stable. Kaya may problema ka. So number 1 din, pangatlo, ayusin natin yung emotion mo. Stable natin. Otherwise, hindi ka magiging effective na magbigay ng psychological first aid. Sino rito nakakuha na sa inyo ng medical first aid? Yung kumuha na sa Red Cross ng first aid. Ganon. Meron nakakuha sa first aid? Meron ikaw? Sila nagkanta. Ayun, okay. Sa first aid, paunang lunas, tama, no? Ganon din sa psychological first aid. Kaya halimbawa, sa onset ng disaster, halimbawa, saan ba dito lugar na binabasa inyo sa Bataan? Yung pag may bagyo, sila yung parang nangangailangan ng tulong. Saan dito sa Bataan? Hindi ako familiar. Alam ko lang na binabalagi din sa Lupian doon sa area na yun Kasi sa onset ng bagyo, onset ng bagyo. Tapos, nabalitaan nyo na merong tinakbo sa evacuation center. Automatic, yung grupo nyo, kung kayo ay group, may ipag-coordinate agad kayo sa CSWDO nyo to conduct psychological first aid sa mga bata. So, bibigyan nila kayo ngayon ng schedule. Kailangan namin yan. Yung mga bata rito, nag-iiyakan. Kasi isa, namatay yung nanay niya during the disaster. O isang bata nahiwalay sa kanyang mga magulang. Kulang kami sa tao sa CSWD ng mga caseworker. Good, meron kayong knowledge sa psychological first aid, kailangan namin kayo. Doon kayo ngayon pupunta. Okay? Kaya napakaganda ng program na to. Kaya kanina, nung narinig ko, na parang yung iba sa inyo, parang, ano bang meron dyan sa psychological first aid, hindi naman kami baliw.
Di ba? Katulad ng mental health. Kami ina-advocate namin bilang mga psychologist, RGC, ina-advocate namin na kung masakit ang ulo mo, may masakit sa loob ng katawan mo, pumupunta ka sa doktor, tama mali? Tama, di ba? Tawag natin doon physical health. Kung ikaw hindi makatulog, hindi ka makapag-desisyon, may mga iniisip kang problema, ang term natin doon, mental health. Kinakailangan mo rin mag-consult sa isang psychologist, sa isang counselor. Kaso sa atin kasi pag sinabi na, ma'am, napapansin ko malungkot ka palagi. Gusto mo mag-consult sa psychologist para ma-determine yung mental health mo. Malamang isasagot niya sa akin, lo, hindi mo na ako baliw ah. Lo, yung mental health, walang kinalaman sa baliw ha. Walang kinalaman sa pagiging baliw ang mental health. Okay? Yung baliw or insanity, yun yung result ng examination through mental health. Na siya ay insane. Yan, siya yung wala sa normal yung kanyang result yun na examination. Hindi siya automatic may mental health problem ka pag sinabi mong magpapacheck up. Hindi ganun ha. Kung sa school nyo meron kayong mga psychologists, meron kayong mga RGC, please, pag malungkot kayo, try to talk to them. Ma'am, gusto ko lang po maipag-usap kasi kagabi inaaway ako ni mama eh. Na-late kasi ako na, sinigawan ako ni papa. Hanggang umaga, umiiyak ako kaya parang ayaw ko na sana pumasok ngayon eh. Yun yung mga dinadala natin eh. Na dapat wala siya. At yun yung magiging dahilan na ikaw ay unstable. Hindi stable yung emotion mo. Okay? Mga grupo-grupo ba kayo? Halimbawa, ito, may organization kayo? Wala naman. May group kayo? Anong pangalan ng grupo? EV? Anong spell? Y-I-F-I. YIFI. Ano ibig sabihin? Youth of Iglesia Filipina. wow. Then kayo grupo din? Grupo din, di naman. Organization ba kayo or something? Or wala lang, napunta lang kayo dito. Ha? Magkakaiba. Halimbawa, anong mga grupo to? Kami po from Bali Bukids po. Ano pangalan? Bali Bukids po. Bali Bukid? Anong ibig sabihin ng Bali Bukid? Anong advocacy nyo? Ano po siya, pure sport po ng mga youth po. Ano na? Ano po siya sa mga sport po tungkol sa mga youth po. Anong ginagawa nyo sa sports? Nagte-training kayo ng mga player, gano'n? Wow. Anong specific sports ang tinuturo nyo? Volleyball po. Wow. Galing nga tinuturuan yung mga bata, gano'n, to develop yung kanyang skills sa volleyball. Wow. Volunteer yan, grupo nyo? Yes. Wow. Very good. Next group, ano meron pa sa grupo nyo? SSLG. SSLG ng junior high, no? Senior high. Sino-sino kayo dito? Taas ang kamay nga. Dalawa kayo? Sino president? Ikaw, anong position mo? PIO? Ikaw? Ikaw ang chairperson ng school nyo? Wow. Buti nakarating ka. Very good. Kasi yung ibang president, pag may mga ganito tamad, ang papapunta yung vice president, secretary. Very good kasi may babanggitin ako sa inyo mamaya tungkol sa SSLG. Ibang grupo, anong meron? Sa inyo po? Sports club? Siya, kasama mo? Iba naman kayo? Anong advocacy nyo? Ano po, kasi ini-engage ko namin po yung mga estudyante po na mag-engage ko sa mga natutulungan. Mga sports din? Parang halos parehas sa kanila? Okay. Sa inyo, wala kayong grupo? Kayo? Tapos ikaw? Ano, padpad ka lang? Okay. Sino nag-invite? In-invite ka. Wow, very good. Pero estudyante ka? Anong year? First year college. Wow. Anong course mo? Magpalit ka na. Laki na ng sweldo ng RGC ngayon. Malaki na sweldo namin ngayon. Dan, kayo po, anong grupo? Parehas din sa kanila. By the way, anong advocacy nyo sa grupo, yung YIFI? Anong advocacy? Ano yung advocacy nyo? Church, ano po ang organization? Tapos, parang evangelical ng youth, ganun, parang ganun yung sa inyo, ng evangelical. Wow, very good. Ikaw yung chairperson? Hindi, anong grupo kayo? Teatro. Wow. Anong school? School kayo or independent? School. Anong mga year? Senior high. Grade 11. Then kayo? Sports din. Kaparehas nung binanggit niya? Ikaw?
Wala lang, naglalakad ka, tapos sinila ka, packet sa taas. Dagdag participants na. Okay. Alam mo, yung sa senior high school, nakakalungkot, no? Next sem, tatanggalin na, no? 6 na subject na lang. Tapos wala nang UMS, wala nang TVL, wala nang ganon. Kaya nga sabi ko, paano yung mga graduate? Di ang lakas sayang yung nagastos ng mga graduate, no? Tapos ibabalik lang sa 6 na subject na lang. Okay, kaya ko tinatanong, para alam ko paano ko i-adapt sa inyo tong program. Kung sakali paano nyo siya magagamit. Kaya tinatanong ko kung ano yung mga organization na meron kayo. Pero sa rule of thumb natin, mas maganda sana 18 years old pataas ang magkakandak ng psychological first aid. Okay? So, ito ang isang number 1 kailangan pa natin. Next slide. Dapat marunong tayong makinig. Pag hindi ka marunong makinig, hindi ka pwedeng magkandak ng psychological first aid. Kasi ang number 1 ugali natin, alam niyo kung ano, lalo na pag galit tayo, hindi pa siya tapos magsalita, babanatan na natin. Hinahanapan lagi natin siya ng mali. Pero pag good listener ka, kahit alam mo gusto mo na sumagot, tapos sa isip mo, lumalaro na yung, sa banutan ka, hayop ka eh. Yan, sinungaling ka, hindi yan yung nangyari. Galit na galit ka na. Sa good listener kasi, pag tayo magkakandak ng psychological first aid, kaya importante yung emotional stability. Kahit anong sinasabi ng kausap natin, dapat hindi tayo against. Ang trabaho lang natin makinig. Nasubukan nyo na ba yung meron kang problema na dumating sa buhay? Ako kasi ang tawag ko sa problema, challenge. May dumating na challenge sa buhay mo, tapos ayaw mo ng payo, ayaw mo ng advice. Ang gusto mo lang merong makinig sa'yo. Nang pagkatapos niya makinig, parang gumaan yung damdamin mo. Kasi hindi mo kinakailangan husgahan ka. Hindi mo kinakailangan ng payo. Ayaw mo yon. Ang gusto mo lang, merong makinig sa'yo. Yun yung number 1 purpose ng psychological first aid, to listen. Ano yung nararamdaman nila? Bakit masakit? Bakit ka umiiyak? Namatay po kasi si mama ko, nung umuulan, gumuho, naguhuan po yung bahay namin. Sakto po kasi nandun ako sa tita ko. Yan ba yung nagiging dahilan kaya masakit? Opo. Kasi kahapon lang kasama ko si mama. Kahapon lang kasama ko yung mga kapatid ko. Ngayon wala na sila. Ganun lang ang ginagawa natin, nakikinig. Ano sa tingin mong dapat mong gawin ngayon? Hindi ko alam. Kasi wala naman akong tita eh. Wala akong tito eh. Dayo lang kami rito sa Bataan. Taga-Bisaya kami. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Doon ka pumapasok. Kasi nararamdaman nila may isang taong marunong makinig. At habang nakikinig ka, nararamdaman niya yun. Lalo na kung tinitignan mo siya sa mata habang siya ay nagsasalita. At habang umiiyak siya, nararamdaman niya na naiintindihan mo siya kahit hindi ka nagsasalita. Be a good listener. Next slide. Most people do not listen with the intent to understand. They listen with the intent to reply. Tama, mali? Diba? Minsan ganun eh, sa argument, yung intention natin kung paano tayo magre-rebat, hindi para maintindihan or makinig tayo doon sa taong nagpapaliwanag. Halimbawa, sa school, pag may nag-away na 2 estudyante at dinala sa guidance office, kung na-experience yun na to, di ba nagsasalita pala sa estudyante, sumasagot na yung isa, hindi kayo, ma'am, siya kaya na, di ba, gumagano'n. Kahit na sinabi na nung makinig ka muna, ikaw din mamaya magsasalita ka. Yung impulsive, yung gusto agad natin makaribat, gusto natin magaling tayo. Ang number 1 reason nyo, alam nyo kung ano? Yung ego natin. Ayaw natin naaapakan. Gusto natin tayo ang bida, ayaw nating napapahiya. At yung ego na yun na nagsasabi na ang intensyon natin mag-reply kaysa makinig at intindihin at unawain yung sinasabi ng isang tao. Kaya kung di natin kayang kontrolin yung ego natin, may problema ka sa emotion. Hindi stable yung emotion mo. Okay? Next slide. So pag-usapan na natin. So what is psychological first aid? So pag nakikita niyo yung PFA, psychological first aid. So what is psychological first aid? Okay? Psychological first aid is a method of helping people in distress. Okay? So yung tao na gusto nating tulungan, sila yung mga tao na hindi nila alam kung ano yung nangyayari ngayon. Sila yung mga tao na distress. Pag sinabi natin distress, wala sila sa ulirat because of something of what happened. And then sabi dito, they feel calm, supported in coping with their challenges. It is a way of assisting someone to manage their situation and make informed decisions. So kung meron kang kaklase, dumaan ka sa psychological first aid,
At sinabi ng kaklase mo, ako maglalayas na ako sa bahay, pare. Bakit ka maglalayas? Ay, ayoko na sa bahay. Ako na lang lagi ang mali. Ako na lang lagi ang may kasalanan. So ang tanong, bilang psychological trained first aider ka, ano ang gagawin mo para mabigyan mo siya or ma-inform mo siya sa decision na gagawin niya? Di ba, pinakamagandang sagot mo lagi sa kanya, ganito, maglalayas ka. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. O sige, lumayas ka sa bahay niyo, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Paano pagkain mo? Paano pag-aaral mo? Kasi yung mga tanong na binabato natin, yun yung magbibigay sa kanya ng pag-iisip na, oo nga, no? Ba't ako maglalayas? Di ba? Kaya sa psychological first aid, may workshop. Kayo mismo igugrupo, ititrain, na pag natapos yung training, kayo mismo kaya nyo magkanda. Kasi ito ang pinaka-importante sa lahat. Make informed decisions. Itong susunod na babanggitin ko, medyo, kasi may mga bata no? Pero kung medyo maapektuhan kayo, please let me know ha, para may process natin. Isa sa pinakamataas na datos na meron tayo ngayon, suicide among young people. Okay? Merong isang estudyante sa Olongapo grade 11, nag-suicide. Lalaki. Eh ako kada may nag-suicide, curious ako. Bakit ako curious? Biro mo, you made the final decision to end your life. Yung final decision na ginawa mo sa buhay mo is to end your life. Saan ako curious? Saan nang galing yung decision na yun? Na yung huling decision na gagawin mo sa buhay mo, tapusin yung buhay mo. Bakit? Saan galing? Curious ako sa ganun talaga. So pinuntahan ko yung lamay ng grade 11. Tinanong ko yung magulang, sabi ko, pinakilala ko nung mga kamag-anak, si Sir Ems po ito, psychologist, ganito gang, may tatanong lang. Mother, okay lang po magtanong? Opo, sir. Gusto ko lang malaman, Mother, bakit nagpakamatay yung anak niyo? Okay lang po pag-usapan? O sige, sir. Then yung tatay umupo rin sa harap ko. Tayo, okay lang po tayo, pag-usapan natin, or ayaw niyo po, please let me know. At hindi ko po ito itutuloy. Hindi, sir, okay lang. Kasi gusto rin namin maintindihan ba't ginawa ng anak namin. And then sumunod na umupo yung isang kapatid na grade 10. Hindi ko siya pinatawag, pero umupo siya. Kaya sinabi ko sa kanya, okay lang ba? Nakakasama ka sa usapan? Opo, sir. Umiyak siya. And then nagtanong na ako. Sabi ko, sa tingin niyo po bilang magulang, anong reason bakit nagpakamatay ang inyong anak? Sir, grade 5, nabully po yan sa isang school. Kaya nilipat namin ng school. Pagdating doon sa school na yun, sir, okay naman, nakatapos siya ng grade 6. Pagdating ng grade 7, nabully na naman siya, sir. Then, nag-pandemic, hindi na siya pumasok. So, nung pagpasok niya, sir, ng grade 11, ayaw niya nang may kausap. Pag pumapasok siya sa school, may dala lang siyang bag, uupo. Pero pag tinabihan mo siya, lalayo siya sa'yo. Kasi nga, meron siyang trauma sa bullying. Di naintindihan ko siya. Tapos tinanong ko, pag uwi sa bahay, ano po ginagawa niya? Sinasara niya, sir, lahat ng bintana. At yung mga kalaro niya dati nung bata siya, ayaw niyang makausap. Tapos pinakita sa akin video na yung estudyante na to nung bata, lumalaban pa ng flip-top battle. Ibig sabihin, hindi talaga siya mahiyain. And then may mga videos siya na sumasali siya sa dance contest. Talagang ano siya, people person. Pero ang nagpahinto sa kanya, bully. Di tinanong ko, kinonsult niyo po ba yung guidance para sana nabigyan ng psychological first aid? Hindi po, sir, kasi tinatanong namin siya, ayaw niya sabihin yung reason. And the day, bago siya magpakamatay nung madaling araw, wala na talaga siyang kinausap kahit magulang niya. Eh sa amin, as psychologist, red flag yun eh. Red flag na yun. Nakikitaan na namin ng possibility. Di hinayaan ko lang sila magkwento, and then nagkwento na tong kapatid. Sir, ako po yung huling nakakita sa kanyang buhay. Ano nangyari? Ano sir, mga 11 pasado po yung matutulog na ako. Si kuya nakatingin lang siya sa ilaw. Tapos sabi niya sa akin, matulog ako maaga. And then binitawan niya ako ng isang salita na tapusin ko yung pag-aaral ko. Kasi mahirap lang. Yung nanay niya kasi, labandera, yung tatay, nagloloto-loto lang, nagpapaano lang ng weteng. Di sabi ko ngayon, ano sumunod na nangyari? Ngayon sir, natulog ako. Pag gising ko ng madaling araw, patay yung ilaw, na hindi naman talaga patay yung ilaw sa sala namin. Pero gulat ako, sir, patay yung ilaw, iihi ako. Paglabas ko, sir, may nakikita na akong anino dito sa side. Hindi ko lang pinansin kasi hindi ko pa suot yung salamin ko. Pumasok po ako sa CR. Paglabas ko, doon ko binuksan yung ilaw. At nakabitin na si kuya. And then, sumigaw na po ako, dumating yung mga kapitbahay, nga tumawag daw ng polis, ganito, ganyan, ganun. Tapos tinanong ko yung cellphone.
Yun agad na nag-click sa isip ko, nasaan yung cellphone? Kasi usually, ang taong mag-suicide, minsan may mga message, may mga thoughts siya. Nung hinanap nila yung cellphone, nakita nila na ito yung table ng kainan, nakatago sa ilalim ng table. After 2 days nila nakuha. Pagbukas nila ng cellphone, walang SIM card, walang memory card, naka-reformat. Ibig sabihin, may tinatago siguro siya na mga minessage niya or something to that effect. Then, bumalik ako doon sa buhay pa siya. Sabi ko, Mother, kung may kumausap kaya sa kanya, sa tingin niyo buhay pa siya? Malamang, sir. Kung nakausap kaya siya ng isang guidance, nabigyan siya ng psychological first aid nung nabully siya ng grade 5, sa tingin niyo pagdating ng grade 7, magiging ganun pa siya? Siguro, sir, hindi. That's how powerful psychological first aid is. Okay? Kung may kumausap, kung may nagsabi sa kanya, kamusta ka na? Anong nararamdaman mo? Nung sinabi niya na sa'yo, ganito ka, umiyak ka ba? Walang nangamusta kahit yung teacher. Hindi siya kinamusta. Wala lang. Tapos ang masakit daw, nung nabully siya ng grade 5, pati teacher tumawa. So, ibig sabihin na-validate yung pambubuli sa kanya. Ang sinabi ng mga klase nga, oo nga siguro nga, ganun talaga siya. Okay? Kaya nakakalungkot. Next slide. The basis for psychological first aid is caring. Kahit hindi mo kilala, dapat mararamdaman niya nagkikare ka. Halimbawa, kung sa ano name mo? Resen. Halimbawa si Ryzen, mga kailangan ng psychological first aid. Dapat, para maramdaman niya may care ako, hindi ganito ang position ko. Mas maganda, eye level ako sa kanya, parehas kaming nakaupo. Kasi kung mas mataas ako sa kanya, hindi niya mararamdaman na may care ako sa kanya. Diba? Kasi yung care, nararamdaman natin yung sa mukha, impression, mata, at kung paano tayo pinakausap. Simple lang, halimbawa, isa kang lalaki, di ba? Pag mayroon kang crush, di ba, mayroon kang care, kumain ka na ba? Ingat sa pagpasok. Mga common na message sa mga lalaki. Tapos ikaw naman, girl, ano ka naman, kilig-kilig to yung effect ka naman. Uy, kinamusta niya ako. May care siya. Di ba? Usually, ganun tayo, di ba? So, alam natin kung paano yung caring. Nasa atin yun, innate yun sa atin. Ang tanong, paano kung hindi mo kilala? Tapos magkakanda ka ng psychological first aid. Paano yung impression ng care? Diba? Mamimili ka ba? Halimbawa, yung grupo na yan. Tayo yung grupo. Train tayo, psychological first aid. Tapos nakita natin sila yung nasa evacuation center. Tapos sabi nung CSW, sige sir, kayo na pong bahala. Tapos pagtingin mo, uy, ayoko yan. Gusto ko siya, ayoko yan. Ayoko yung pangit eh. Ganun ba tayo? Siyempre hindi, di ba? Paglakad natin, kung sino yung unang naka-eye contact natin. Halimbawa, si sir, ang unang naka-eye contact ko, paglakad ko pa lang, kamusta? Hindi siya kikibo. Definitely, hindi niya ako kilala eh. Kaya magpapakilala ako. Hindi tayo yung pagpasok natin, pangit. Pangit. Ay, gwapo. Dito ako, kamusta? Hindi tayo ganon. Okay? Kung sino yung naka-eye contact agad natin, doon tayo lumapit. Hindi tayo namimili, hindi tayo choosy. Why? Yung caring, importante maramdaman agad ng isang taong distress. Okay? It involves paying attention to the person's reactions, active listening, and if needed, providing practical assistance such as problem solving or help to access basic needs. Sa problem solving, hindi tayo nagbibigay kung ano yung gagawin niya. Based on our questions, lalabas sa kanya yung dapat niyang gawin. Okay? Halimbawa, wala na silang bahay dahil nagkaroon ng landslide. Sa kanya natin tatanong, sa tingin mo, anong susunod na mangyayari sa inyo? Hindi ko po alam kay mama. May mga kamag-anak ba kayo? Hindi ko po alam eh. O ikaw, personally, mag-aaral ka pa ba? Saan niya lalabas yun? Pag sinabi niya, hindi ko alam eh, pero gusto mo mag-aaral. Gusto ko. Gusto mo makatapos. Gusto ko. So mag-aaral ka. Then may isip niya, mag-aaral pa ako. Okay, yung tinatawag natin na art of questioning. Sa kanila lalabas yun. Hindi tayo nagbibigay ng isasagot niya. Mag-aaral ka. Sayang naman. Wag. Lalo na yung mga salitang, kaya mo yan. Kaya mo yan.
Wag na wag niyong gagawin yan sa mga taong distress. May problema. Kaya mo yan. Ako nga, nalagpasan ko. Wag mong ikukumpara sa sarili mo. Magkaiba kayong dalawa. Kahit parehas tayong namatayan ng nanay, para iba pa rin tayo ng damdamin na nararamdaman. Huwag mo sabihin na, nanay ko nga, namatay, nag-disco pa ako ng gabi. Okay lang yan. Diba? Wag. Kasi lalo niyang iisipin na hindi mo siya naiintindihan at ayaw ka na niyang makausap. Kasi kinukumpara mo sa sarili mo. Yan ang number one na ayaw ng mga taong distress. Kaya mo yan. Ako nga, kinaya ko. Wag na wag niyong gagawin yan. Next slide. Ito yung itsura usually ng mga taong distress. At kung kayo mismo na-experience yun na yun minsan, then, na-experience yun kung paano magkaroon ng distress. Ngayon, ng mga kabataan, madalas tayo naglalabas ng rant natin sa social media. Tama, mali? Diba? Doon tayo nagra-rant. Ako, bilang may background sa psychologist, bilang RGC, pag mga estudyante ko, ang nag-rant at nakita ko ng red flag, automatic yun, pinipm ko. Basta nakita ko ng red flag, feeling ko, responsibility ko na yun eh. Pero kung di ko estudyante, pero lumabas siya doon sa aking timeline, sabi ko, kaya lumabas to, sinong connect nito? Titignan ko, sino kaibigan niya na common friends namin. And then yun ang tatanungin ko. Why? Kasi ayaw kong mabalitaan na itong post na to, na minsan kong nakita, then nagpakamatay na yung tao, na wala man lang akong ginawa, ay nakita ko eh. Pag kayo ay trained na ng psychological first aid, ganun din kayo. Na minsan may nag-open up sa inyo, na minsan may isang taong na-distress, wag na wag niyong bibitawan sa ere. The best thing that you can do is to refer. Kung hindi mo kaya, refer sa isang psychologist, sa isang RGC, i-refer nyo. Pero wag niyong bibitawan sa ere. Kasi yung conscience nyo, bilang trained na psychological first aid, i-hunt kayo niyan. Kahit natutulog kayo, lagi nyo paano kaya kung kinausap ko siya? Sana pala kinausap ko. Sana pala kinamusta ko. Kasi buhay pa siguro sana siya ngayon. Okay? Importante pag ganito na pinagdadaanan ng mga tao. Alam nyo, meron ako isang eksena. Naglalakad ako sa school, grade 10 yung estudyante. So pagpasok ko, ako kasi teacher na kahit na hindi ka nakikinig, basta huwag ka maingay, kahit anong ginagawa mo, hindi kita papansinin. Ako yung teacher na pag inaantok ka, pwede ka matulog. Ang isasabi ko lang sa'yo, huwag kang humilik. Yun lang. Pero pwede ka matulog. Alam mo mga estudyante ko yun, rules ko yun. Pag inaantok, punta sa likod, doon ka matulog. Kung hindi ka maikinig, mayroon kang ginagawa, gawin mo lang. Okay lang sa akin yun. Walang issue yun. And then may isang estudyante nagdo-drawing. Didiscuss ako. Ganito yan, keme-keme. Then nakita ko siya nagdo-drawing. Ngayon, nakatch kasi ng attention ko yung drawing niya. May something doon sa drawing. So, ang ginawa ko, umikot ako sa likod. Nagdi-discuss ko niya, naintindihan niyo ha? So, ito ang gagawin na, pero then tinignan ko ulit yung drawing. Nandun ako. Gumamit siya ng dalawang kulay, red and black. So, curious ako. Red and black? Wow, ang dami niya shading na black. Hindi ko ma-identify yung drawing eh. Ang dami niya shade, then may red. Then lumapit ako sa likod. Sabi ko sa kanya, wow, ganda ng drawing mo. Talented ka pala. Opo, sir. Nag-smile siya kasi kala niya papagalitan ko siya eh. Talented ka pala. Opo, sir. Then tinignan ko ulit yung drawing niya. Alarming. Pak, red flag. Sabi ko ngayon sa kanya, okay lang ba makita ko yung mga drawing mo mamaya after class? Sige po, sir. Then binigay niya sa akin yung drawing pad niya. Then tinignan ko yung drawing pad. Monster. Babaeng nakahiga na may monster sa taas. And then doon sa last page, babae na may tali sa leeg. So red flag. Pinatawag ko ngayon siya. Okay lang ba pag-usapan natin itong nasa picture? Sino to? Ano to? Alam niyo, to cut the story short, siya ay biktima ng sexual harassment. Ni-rape siya ng tito niya. At yung monster na yun, yun yung tito niya. Right there and then, di ko na pinakawalan. Kinakailangan tulungan ko to. Otherwise, hindi ko alam mangyayari sa bata. Then, nung una, hesitant siya, na i-open. Then, sabi, sige, okay lang, you can go. Pag may time ka, daan ka rito sa office, ha, kasi guidance yung office. Tapos, sir. Then, balik ako sa drawing. Sabi ko, paano mo kino-concept yung drawing? Kunyari, ganun-ganun lang ako para lang ma-attract siyang mag-ipagkwentuhan. And then, nung nakuha ko na yung loob niya, doon ako nagtanong, sino tong monster? Umiyak na siya. Tito ko po. Bakit siya monster? Umiyak siya. Then, sinabi niya.
Nirape niya po ako. Monster po siya. Then, so pumasok na agad sa isip ko, I need to do something about it. Ipasok ko siya sa counseling, ganito, ganyan, ganun. After 6 months, pag-graduate na siya ng grade 10, patapos na ng grade 10, moving up. Sa madalit salita, natuwa ako kasi bumalik siya sa akin. Sabi ko, lalabas ka na ng school kasi wala kaming grade 11 eh. So, lilipat siya na ibang school. Sana okay ka na, ganito, ganyan, ganun. Alam, bumalik siya sa akin for the last time. Moving up nila ng hapon, umaga pumunta siya. May dala-dala siyang tali. Sabi niya sa akin, Sir Ems, ito po sana yung taling gagamitin ko. Pero po dahil doon sa 6 months na tinulong niyo sa akin, ibibigay ko po ito sa inyo bilang pangako na hindi po ako magpapakamatay. At until now, hawak-hawak ko yung tali na yon. That was 5 years ago. College student na siya ngayon. Okay? Ang laking impact pag nakakatulong tayo sa tao. Kasi sa psychological first aid, isa sa ituturo sa inyo paano mag-identify ng red flag. Itong tao na to, distress. Dalawa kasi yan eh. Isang psychological first aid, may tinatawag din tayong mental health first aid. Dalawa yan. Kaya yung iba, familiar lang lagi sa PFA. So kung naglalakad ka, nakita mo yung kapatid mo ganyan, kaklase mo ganyan, dapat red flag sa'yo yun. And you need to do something about it kung train ka. Kasi doon sa training nyo, gagawa ba sila SK, sila chairman na chairperson natin, gagawa sila ng certificate, dalawa. Isang certificate of attendance at certificate of completion. Doon ako pipirma sa completion. Nang nakalagay doon, kayo ay dumaan sa 8 hours ng basic psychological first aid at pwede nyo gawin yung basic psychological first aid. Yan. Doon ako pipirma. Kaya gusto ko 8 hours kasi pangalan ko ang nakalagay doon na kayo ay trained. Kung yung 3 days naman ang gagawin, mas malawak yun kasi pati adult. Lahat na yon, hindi lang sa disaster. Lahat na ng emotional, psychological, pwede kang mag-conduct ng psychological first aid kung ano yung pinagdadaanan. Halimbawa, nung nakaraan, nag-conduct ako ng training sa mga VAUSI, barangay VAUSI officer, ng psychological first aid. So ang focus namin, mga biktima ng pang-aabusong babae, mga asawa, mga binubugbog ng asawa, doon ako nag-focus sa psychological first aid. Kasi yun lang naman ang kailangan nila. Okay? So, next slide. Ito yung pinaka-famous na picture ng Yolanda. Okay? Next slide mo, sir. Ayan yung pinaka-buong picture. Itong bata na to, namatay nanay, tatay niya, 3 kapatid niya. Siya lang ang nabuhay. Okay? Isa ito sa picture na ipinakita nung umating kami ng national seminar nung nag-conduct sila ng psychological first aid sa Tacloban. During that time, nasa Red Cross ako, kaya ang focus ko, rescue. So, pinadala kami sa Tacloban, kasama kami doon. Ang pinaka-mahirap na na-experience doon, yung paglapag namin sa airport, paglabas mo pa lang sa airport, makikita mo bangkay, patay. Ang pinaka-worst, nakikita mo yung aso, kinakain yung bangkay. Ganong karami yung patay doon. At maraming rescuer ang nagkaroon ng psychological problem. Nagsuka, ayaw nang lumabas sa airport, nagtago na. So, kinakailangan mag-conduct ng psychological first aid. Again, yung iba umuwi na, ayaw na nila, hindi nila kaya yung nakita nila. Para sa akin, okay yun, wala akong issue dun eh. Makakita ka ng patay, walang issue sa akin yun eh. Sa ganito ako nagkaroon ng concern. Etong bata na to, base doon sa kumuha ng picture, tulala siya for almost 7 hours. Ang daming kumakausap sa kanya, hindi siya sumasagot. Why? Hindi niya makomprehend. Nakagabi lang kasama niya, nanay, tatay niya at 3 kapatid. Hindi niya makomprehend bakit ngayon wala na sila. Hindi niya magets. Hindi niya kayang matindi. Alam mo yung parang, ano ba ito, panaginip? Kagabi lang nagtatawanan kami. Sabay-sabay kami kumain. Tapos paggising ko, wala na, ako na lang ang buhay. Ganyan katindi ang psychological problem pag dumaan ka sa stressful situation. At kung ikaw ay magkakandak ng psychological first aid sa isang batang ganyan, paano mo sisimulan? Paano mo sasabihin sa kanya anong nararamdaman mo? Diba? Paano mo siya ipaprocess? Na maibabalik mo siya sa tamang pag-iisip at tamang pananaw. Na wala kang kasalanan sa nangyari. Paano niya maiintindihan yon? Diba? Paano may papaliwanag yung psychologically? Ito yun. Okay? Yung mga ganitong sitwasyon. Next slide.
Ganito mga batang nag-iiyakan, tapos kayo yung pupunta. Tapos yan yung madadatnan nyo. At sasabihin sa inyo, nung may hawak ng evacuation, sige po, kung sino yung team leader nyo, you may proceed. You conduct your psychological first aid. Tapos yan ang madadatnan mo. Diba? Paano mo sisimulan? Diba? Alam nyo, isa sa pinaka na parang nakaka-touch ng puso, pag yung mga yan lumapit sa iyo at yumakap. Kaya pag hindi stable yung emotion mo, pati ikaw iiyak. Kasi kung yumakap sa iyo yan, dapat nakukuha ng kanila ng lakas. Dapat din nila nararamdaman sa iyo na nasasaktan ka din, nahihirapan ka din. Mas maganda maramdaman nila, naiintindihan, naunawaan mo sila kung gaano kasakit. Pero yung umiiyak ka din at nasasaktan ka din, hindi pwede. Kasi sila yumakap sa iyo, dapat makakuha sila ng lakas. Diba? Ganyan na madadatnan mo mga bata na biktima. Next slide. Magulang. Okay? Paano mo kakausapin yung ganyang magulang na sinasabi niya sa'yo na wala na yung asawa niya at mga anak niya, yun na lang ang nabuhay at wala na silang makain? Diba? Kaya very challenging ang psychological first aid. Isa sa pinakamagandang skills na dapat matutunan. Next slide. Kaibigan mo sa isang inuman or gatherings, biglang umiyak, sasabihin mo, kaya mo yan. Kaya mo yan, pre. Ako nga, niloko din eh. Diba? Ganyan yung itsura. Kasi minsan, may mga kaibigan tayo na pinagtatawanan lang natin pag ganyan. Tama, mali? Diba? Lalo na kung gatherings, ano siya, parang inuman yung dating, tapos biglang maiiyak. Pero sa amin, pag train ka sa psychology, hindi. Kinakailangan namin siya makausap. Kasi umiyak siya eh. At tayong mga lalaki, kilala tayo na hindi umiyak. Tama, mali? Pag lalaki ka, huwag ka iiyak. Tama? Kasi yun ang stigma sa Pilipinas. Ang lalaki, hindi dapat umiiyak. Pero para-parehas naman tayong may glands ng pagluha. Ba't hindi tayo pwede umiyak? Diba? Kaya nga minsan, pag pinag-uusapan nyo, halimbawa, binigyan ako ng topic, tapos ang topic ko, gender sensitive, or may kinalaman sa gender base. Pag nagsalita na ako doon sa mga magulang, kasama ko, halimbawa, ganyan, bulwagan. Tapos sinabi ko, ba't kaya lalaki hindi pwede umiyak? At pag umiyak kami, tatawagin nyo kaming bakla. Anong ibig sabihin ng salitang bakla? Weak? Yun ba ibig sabihin natin? Kaya sasabihin nyo sa amin, bakla kami kasi weak kami? Mali. Tayo ang naglagay nung pananaw na pag sinabing bakla ka, weak. Based sa history natin, pre-colonial, saan ba galing ang salitang bakla? Babaylan. Sino ba yung mga babaylan? Mga lalaki na nagdadamit babae para humarap sa mga espiritu, kumausap ng mga espiritu. Doon nagsimula. Diba? Kaya minsan nakakainis yung mga pananaw natin pag may isang lalaki. Yung mga lalaki minsan hindi naglalabas sa sama ng loob eh. Sabi ng DOH, mas mataas ang datos ng mga lalaki ang namamatay sa hypertension, heart attack. Kasi hindi daw tayo naglalabas ng emotion. Unlike ang mga babae, umiiyak, nilalabas nila emotion. Kaya sabi ng DOH, in line of mental health, dapat ang lalaki matutong umiyak. Tanggapin natin kung masakit. Kaso hindi tayo pinalaki sa ganun eh. Pinalaki tayo sa, sige, subukan mo umiyak. Subukan mo umiyak. Iyak ka? Nasugatan ka, iyak ka. Sige, umiyak ka. Sugat lang yan. Iyak ka, papaluin kita. Nasugatan ka na, papaluin ka pa. Di ba? Kaya pag mga ganito itsura, sana lang when the time comes na kayo ay matrain sa psychological first aid, huwag natin pagtatawanan yung mga ganitong tao. Ano ka ba? Kalalaki mong tao? Please, wag. Please, wag. Next slide. Sa mga namatayan. Di ba? Katulad ng example ko kanina, kahit parehas tayong nanay, namatay yung nanay ko, namatay yung nanay mo, at sasabihin ko sa'yo, kaya mo yan, kasi namatayan din ako ng nanay, wag. Kasi magkaiba pa rin tayo ng nararamdaman. Ito yung example na kung saan ginagamit ang psychological first aid. Kung kaibigan mo yan, paano mo ipaprocess? Diba? Dalawa lang naman ang totoo sa mundo eh, tama? Kahit anong paniniwala nyo, kahit anong relihiyon natin, dalawa lang ang totoo sa mundo na magkakasundo tayong lahat. Una, pinanganak tayo, tama mali?
Yun, wala pwedeng, di mo pwedeng sabihin na, hindi bigla kaya akong lumabas sa pader. O bigla kaya akong nalaglag. Di ba lahat tayo pinanganak? Tama, mali? At lahat tayo mamamatay. Yung nasa gitna noon, kung gaano ka kasaya o kalungkot bago ka namatay. Sa sarili mo na yan. Okay? So, next slide. Ito yung magandang tanong. Habang nasasaktan ng isang biktima, paano mo may babalik yung ngiti due to psychological first aid? Paano mo kaya siya may encourage na sabihin sa sarili niya na kaya ko to? Kaya ko to. Okay? Ito yung mga ngiti na kung titignan mo, masakit pero kinakailangan natin mag-move on. Kinakailangan natin lakbayin yung journey natin. Masakit, oo. Kinakailangan natin tumayo eh. Kinakailangan pa rin natin maglakad. Hindi tayo pwedeng stagnant at patuloy tayong kakapit doon sa pain. Patuloy tayong iyak, tuwang-tuwa tayo doon sa pain. Hindi. Kinakailangan pa rin natin umiti at maglakad. Next slide. Okay. Psychological first aid does not assume that all survivors will develop severe mental health problems or long-term difficulties in recovery. So, hindi natin ina-assume yun sa lahat ng victims natin. Instead, it is based on understanding that disaster survivors and other affected by such event will experience a broad range of early reaction, for example, physical, psychological, behavioral, and spiritual. So, sa madalit salita, yung mga victim natin, pag tayo nagkandak ng psychological first aid, hindi natin ina-assume kaya na lahat sila ay magkakaroon ng problema sa mental health. Hindi. Hindi. Alam niyo, minsan sa isang psychological first aid na ginawa namin sa Marikina, mga bata yung napunta sa akin. So, ang ginawa ko, kami paikot, walang upuan, upo kami sa sahig, may dala lang ako isang bola. Isang bola na kulay red. Yun ang dala kong bola. And then, umupo po kami. Pag-upo ko, sabi ko, kung sino yung una makakatanggap ng bola, magpakilala, okay lang ba? Opo, gumagano sila. So, binato ko yung bola sa isang bata, nagpakilala siya. Then, binato niya yung bola sa kabila, doon lang kami nag-umpisa. And then, nag-crack ako ng mga joke. May mga konting patawa ko na walang kinalaman sa disaster para hindi mo na sila may apektuhan. And then, ang sunod na nilabas ko, dal. Okay? Sabi ko sa kanila, ibibigay ko tong dal sa katabi ko, doon ipasa mo. Para sa'yo, sino tong dal na to? Doon nagsimula yung process. Pagtanggap ng dal, umiyak yung bata, kapatid ko po. Sino yung kapatid mo? Yung namatay po kahapon. Sino siya sa'yo? Mahal ko po. Anong pangalan niya? Binanggit niya yung pangalan. Then she cried. Anong nararamdaman mo ngayon? Masakit po. Mahal ko po yung kapatid ko eh. Okay? Then pasa-pasa yon. Doon nag-start yung process. Kayo din, later on, pag nag-training kayo, tuturuan kayo ng mga technique. Paano yung gagawin nyo? Okay? Next slide. Some of this reaction will cause enough distress to interfere with adaptive coping, and recovery may be helped by support from compassionate and caring disaster responders. May mga responders kasi minsan na hindi sila trained na maging compassionate, na nagiging dahilan kung bakit nagtitrigger pa yung emotion ng isang bata o ng isang tao. Okay? So tayo, malaking bagay na compassionate tayo. Maawain. Kaya yung sinasabi nila na empathy rather than sympathy. Sa sympathy, nakikita mo siya, naiintindihan mo yung nararamdaman niya. Sa empathy, nasa loob ka niya. Ramdam mo yung pain na nararamdaman niya. Okay? So, pag ganun tayo, much better. Next slide. All people experience a stressful situation and events in their lives, such as a heated argument with someone, a conflict at work, getting stuck in traffic for running late, for an important job interview. Sa akin, let me share with you yung experience ko. Okay? Hindi ako nahiyang aminin sa lahat na ako ay mama's boy. Okay? Lumaki ako, bata. Gusto ko katabi ko mami ko. Hindi ako nahiya. Ako ay anak sa labas. Okay? So meron akong dalawang half-brother na nung bata ako, natatandaan ko, madalas sila akong binubugbog kasi nga, hindi ko naman sila katulad. At so, apelido ko, nagagalit sila, ba't ko daw ginamit yung Gabriel? Sila lang daw dapat gumamit ng Gabriel. So, yun yung pinagdaanan ko. Kaya yung mami ko, masyado akong close sa mami ko. And then one day, nagkasakit yung mami ko, may trabaho na ako that time, naghiwalay na kami ng mga brother ko, kanya-kanya na rin silang buhay.
And then, lahat nung dapat kong gawin, ginawa ko sa mami ko. And then, bigla siya nagpa-confine sa hospital. Nung na-confine yung mami ko sa hospital, meron kami paboritong hamburger eh. Yun yung na-request niya. Tapos sabi ng doktor, "Oh, mami, lalabas ka na bukas ha, okay ka na." So, tinanong ko siya, sabi ko, "Mami, saan tayo pupunta bukas?" "Beach." Sabi niya, "Mag-beach tayo." "O sige, beach tayo." Nag-file ako ng leave sa trabaho ko, sa FedEx pa ako that time. And then, pupunta kami sa beach. Pero pagdating ng madaling araw, nag-code blue yung mami ko. Okay, yung kanyang monitor biglang nag-flatline. Then sumigaw ako ng doktor, nurse. Then tumakbo yung mga doktor, gumamit sila ng ginaganon nila yung mami ko. And then sobrang sama ng loob ko, minura ko yung doktor. Di ba sabi mo lalabas na kami ngayon? Anong nangyari? Then inawat ako ng mga security guard. And then to cut the story short, nakaburol yung mami ko. Ando doon ako hanggang sa nilibig. Sabi ng mga pisa ko sa akin, "Bakit di ka namin nakitang umiyak? Hanggang sa binababa si mami mo sa ilalim ng lupa. Ni minsan di ka namin nakitang umiyak." Alam mo yung sagot ko sa kanila? "Bakit ako iiyak? Eh binigay ko lahat sa mami ko nung buhay pa siya. Wala akong panghihinayang, pero mahal na mahal ko yung mami ko." Doon sila nagulat. Kasi minsan umiiyak tayo sa isang taong namatay kasi nagsisisi tayo, meron tayong hindi nagawa. Tama, mali? At nagiging dahilan yun ng emotional and psychological natin. Pero kung buhay pa siya, sinasabi mong mahal mo siya, ginagawa mo yung mga bagay na sa tingin mong ma-appreciate niya, wala kang panghihinayang. Kaya nga minsan sinasabi ko yung mga estudyante ko na pag Mother's Day, magpo-post ka sa Facebook o birthday ng Happy Birthday, Ma! Happy Mother's Day, Ma! Sabi ko, tapos sa bahay, sinasabi mo ba sa kanya yan? Hindi, sir. Pinost ko lang. Alam mo, pag namatay yung mama mo, huwag sana akong pumunta. Sabi, bakit, sir? Kasi pag pumunta ako, nakita kitang umiiyak, iuntog kita doon sa kabaong. Kasi nung buhay ang mama mo, di niya naman naramdaman na sinabi mong mahal mo siya eh. Puro nga sakit ng ulo yung binigay mo eh. Lagi kang pinapatawag sa tapos iiyak ka. Wala na yun. Wala nang pandinig yun. Patay na yun eh. Pero nung buhay, anong ginawa mo? Nakakatulong kasi sa psychological natin yun, tsaka emotion. Kung how stable we are. Kung paano natin tinatrato yung mga tao ngayon sa paligid natin. Gaano ba sila kahalaga? Sino ba yung importante? Ano ba yung gusto ko? Ano ba magpapasaya sa akin? Ano ba magpapangiti sa akin? Kasi yun ang magsasabi ng stable ang emotion ko. Pero kung ikaw yung tao na pag tinanong kita, saan ka masaya? Hindi ko alam. Ano nagpapayak sa'yo? Hindi ko alam. Wow, there's something wrong. Kasi dapat kilala mo yung sarili mo. Alam mo kung masakit na, alam mo kung masaya ka na, alam mo kung tama na. Hindi ka yung tao na tinatawag na you go along. Kung ano sinabi ng kaibigan mo, ganun ka rin. Pag malungkot ang kaibigan mo, malungkot ka rin. Naalala ko yung mga grade 7 student namin na nag-self-harm. Di ba uso sa mga grade 7 yung nag-self-harm? Nung tinanong ko isang estudyante, ba't ka nag-self-harm? Kasi po yung kaibigan ko nag-ganon din eh. O ikaw, bakit ka? Eh kasi di siya po nag-ganon na din po ako. O, di ba? Nakakatawa sila, sarap paguntugin. Wala naman silang problema, nadala sila, pati tuloy sila naghiwa-hiwa. Alam niyo ba yun? Uso ba rito yan? Yung gano'n, self-harm. Sa amin kayo sa Olonga po, dami namin case niyan, mga estudyante naghihiwa. Next slide. Okay. Most people learn how to deal with the regular challenges they face. However, some experiences and situations are out of the ordinary and more difficult to deal. Ang pinakamaganda example nito, yung in-example ko kanina, na pinakamahirap i-process pag namatay ang buong pamilya. Yan ang pinakamahirap laging i-process. Okay? Yung namatay ang isa, medyo kakayanin mo pa yan. Biktima ng disaster, nabahalang sila, nasira yung bahay, ang dali i-process nun. Pero pag may kasama na more than 1, 2, 3 na namatay, ang hirap i-process. Mata-challenge ka talaga. Next slide. Examples are personal assault when someone discovered they have terminal illness. Yan, yung mga mamamatay na. Meron kang kaibigan, kakilala. Meron siyang cancer, bilang na yung araw niya. Tapos, nakiusap sa yung kaibigan mo para mabawasan yung iniisip niya na stress. Di ba nag-train ka ng psychological first aid? Tulungan mo nga ako. Si mama malapit na mamatay, may taning na. 1 buwan na lang. Parang hindi ko kaya. Kasi ako yung panganay eh. Ako yung tatayo sa pamilya. Ako magpapaaral doon sa 2 kapatid ko. Parang hindi ko kaya. Tulungan mo nga ako. Paano may pa-process yun? Di ba? Okay? Then, car accident, losing
a loved one, ito yung example natin kanina, extreme violence or fear for their life and safety. Lalo na yung mga tao na may mga stalker, tapos dahil doon ayaw na nila lumabas ng bahay. Yung mga taong minsan nang nabully, di ba? Tapos sa'yo lumapit, di ba? Next slide. Experience like this can be a result of small and large-scale crisis in the family. The local community, natural disasters, or ongoing situation, armed conflict. Sa akin, katulad sinabi ko sa inyo, kinakailangan ayusin mo na yung sarili nyo. Okay? Nung bata ko, lumaki ako sa tukso, Ita, Baluga, Negro. Hirap na hirap ako. Lalabas ako sa school, sa classroom para mag-CR. Pag may nakasalubong ako, Ita, Baluga, Negro. Lagi ako umiiyak. Tapos sabi pa ng teacher ko, may teacher pa ako, di ko makalimutan, sabi niya pa sa akin, ba't ko umiiyak? Eh kasi ma'am, tinukso ko eh. Eh, negro ka naman talaga. Then parang gusto ko suntok kayo, teacher. Ano ba to? Teacher ba to? Pero alam nyo, yun yung nag-trigger sa isip ko nung nag-college na ako. At dumana ako sa training ng mga personal development, kumuha na ako ng course ng psychology, ang dami ko nang dinaan ng training. Nag-trigger sa akin yung sinabi ng teacher, oo nga no, bakit nga ako iyak? Eh, negro nga ako. So, ang problema sa akin, tanggapin kung sino ako. Kaya ako umiiyak kasi hindi ko matanggap kung sino ako. Okay, so nung dumana ako sa mga ganong process, natanggapin ako sino ako, wala na. Pag may nagsasabi sa akin dati ganon, okay, kinokorek ko lang sila kasi ang tamang term sa amin, African-American. Ako, dahil ang tatay ko American, nanay ko Filipina, Filipino-African-American. Sabi ko, hindi negro kasi negro sa Africa. Okay? Ang tamang term sa amin, Filipino-African-American. Kinokorek ko lang sila sa ganon. Ganun ba yun? Ganun. And ako naman, so mula nung naging teacher ako, 12 years na ako teacher bago ako naging assistant principal ngayon, hindi ko pa na-experience na tinawag ako ng isang estudyante na ganon. Si Sir Negro, hindi. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro ako yung teacher kasi na nagbibigay muna ng respeto sa estudyante bago nila ako respeto. Kayo din, ganon. Sa ganon tayo dadaan. You cannot give what you don't have. Kung kinakaya mo yung sarili mo, hindi ka pwedeng mag-conduct ng psychological first aid. Kung ang tingin mo sa sarili mo, pangit ka, hindi ka maganda, wala kang kwenta, meron kang tukso sa itsura mo, hindi ka pwedeng mag-conduct ng psychological first aid. You cannot give what you don't have. Empty cup ka. Paano mo tutulungan yung isang batang na bully? Dahil pangit yung itsura niya, tinatawag siya sarat yung ilong niya. Kung ikaw mismo, hindi mo matanggap din yung sarili mo, paano mo sabihin sa kanya na, ano yung masakit? Ba't masakit? Sarat daw po yung ilong ko eh. Oo nga, ako nga, negro eh. Wala, di ba? Hindi ka makakatulong. Tama, mali. Tanggapin mo yung sarili mo. Ito ang challenge ko sa inyo. Kung sakaling itutuloy ng SK na mag-conduct sila ng talagang whole day training, bago dumating yung training, sanayin mo na yung sarili mo. Kasi baka pag kinanda ko yung training na yan, umiiyak ka. Pag tinanong na kita kung sino ka. Kasi doon magsisimula lahat eh. Kasi pag di mo nasagot yung salitang sino ka, there's something wrong sa'yo. Kasi hindi mo kilala kung sino ka. Di ba? Next slide. And then, psychological first aid aims to reducing someone's experience of distress. Tandaan nyo ang word, reducing. Hindi mawala, mabawasan. Hindi natin matatanggal yung sakit. Iiyak pa rin yan mamayang gabi. Bukas na umaga masasaktan pa rin yan. Pero sana mabawasan. Dahil sa tulong natin. Okay? Next slide. So, psychological first aid is a method of helping that often involves linking people with assistance from others. Alam niyo, minsan nagulat nga ako eh. Hindi ko alam kung bakit, pero na-process ko naman. Ang kaharap ko, iba-iba, may teacher, iba-iba sila. And then, naglabas lang ako sa slide ng salitang, kamusta ka na? May mga umiyak. Ma'am, kamusta ka na? Okay lang, sir. Ma'am, di po. Kamusta ka na? Sir, ayos lang po ako. Ma'am, ulitin ko yung tanong ko, ha? Kamusta ka na? Kamusta na yung damdamin mo? Kamusta na yung pag-iisip mo? Kamusta na yung pinagdadaanan mo araw-araw? Then, umiyak. Simple lang salita yun. Di ba? Kamustahin natin yung mga tao na alam natin na dapat natin kamustahin. Simple lang yun, pero malalim. Simple lang yun, pero tagos sa puso na merong nangangamusta. Kasi minsan, sobrang pride natin. Kita mo, sa dami ng kaibigan mo sa Facebook, pili lang yung kaibigan mo talaga na kinakamusta mo.
Kaya mo lang siya kinakamusta kasi may nakita kang post na parang na-curious ka lang. Ay, nasa ibang bansa ba to? Ba't ganito yung post nito? Ay, kamusta ka na? Parang chismis lang yung hinahanap mo. Diba? Not necessarily siya talaga yung gusto mo kamustahin. Kaya sa akin, isa sa pinakamagandang suggestion ko sa inyo, kung gusto nyo talaga maging bahagi nitong ganitong klaseng skills, masanay kayo na nangangamusta. Pag uwi mo sa bahay, nakita mo si mama mo, parang malungkot siya ngayon, makamusta ka? Ay, naku, huwag mo ako pansinin. Hindi nga, makamusta ka? So, parang malungkot ka ngayon. Diba? Kasi minsan, yung pangangamusta, laking tulong yan. Simpleng salita, pero napakalalim. Next slide. Psychological first aid skills involve knowing how to assess a situation, familiarity with common patterns of reaction to crisis. Di ba? Katulad nga kayo nasabi ko, paano kayo lalapit? Di ba? Anong situation ba dapat na tayo ay magbibigay ng assessment? Di ba? Next slide. Psychological first aid skills involve knowing how to approach someone. Yan ang mga ituturo sa inyo. How to approach someone in distress and how to calm them if needed. And how to provide emotional support and practical help. Di ba? Pag umiyak, ano sasabihin mo sa kanya? Iyak mo lang yan? Tuloy mo lang? Or hayaan mo lang siya umiyak? And then you pop another question. Okay? Yan yung mga magiging bahagi ng training. Next slide. Okay. So, sa psychological first aid, may tinatawag tayong look, listen, and link. Next slide. Sa look, ito yung tinitignan natin. Information on what has happened. At ano pa yung nangyayari. Sino ba talaga may kailangan ng tulong? Anong safety and security risk? May possible ba na magpakamatay yung kausap natin? Physical injuries, meron ba siya? Immediate basic and practical needs. And emotional reactions. Yan yung hinahanap natin. Base doon sa kwento mo kanina, na landslide pala, nasira ang bahay nyo, may mga damit ka pa? Yan. Hindi ko nga po alam saan nakukuha ng mga damit ko. Tsak! Alam mo na agad. Isa yun na pwedeng matugunan. Okay? Paano yung kakainin mo araw-araw? Hindi ko po alam. Kasi after ng psychological first aid, pag nakipag-usap kayo sa CSWD, alam nyo kung ano yung pwede nyo pang sabihin sa kanila. Ma'am, yung nakausap ko, baka di nyo pa nare-record ha. Wala na palang damit yung bata kasi lahat po ng damit niya, uniform niya, mga ganon. At talaga, hindi namin nakuha yun ha. O sige, buti na ano mo, natanong mo. O, kasi nga, dumakas sa training. Sila hindi. Okay? Next slide. Listen. Refers to how the helper approaches someone. Introduce yourself, pays attention and listens actively, accept others' feelings, calm the person in distress, ask about needs and concerns, help the person in distress find solution of their immediate needs and problems. Minsan pag may nag-aaway, minsan nasubukan ko na yung nagsuntukan yung dalawang estudyante. Hanggang talagang basag-basag yung mukha, suntukan talaga siya, tapos dinala sa akin nung guard. Tapos nagagalit yung isa, nagwawala pa. Isa lang tanong ko sa kanya eh. Sabi ko, bakit ka pagalit? Nabugbog mo na nga to, di ba? Saan nagagaling yung galit mo? Hindi sir, taka na yun. Tukoy ko pa yun eh. Taka lang. Sagutin mo yung tanong ko, saan nagagaling yan? Yan yung galit mo. O, nagmura ka pa. Saan galing? Di ba? Tapos bandang uli, nalaman ko na ito palang lalaki na to, binubugbog din ng tatay. So, yung galit niya na pananakit sa kaklase niya, naibuhos niya. Okay? So, next slide. And then, link. We can only do so much kasi hindi naman tayo psychologist. Hindi naman tayo registered guidance counselor. So, you can only do so much. Hindi lahat magagawa natin. Kaya may tinatawag tayo mga referral. So, makikipag-link tayo. Access information, connect with loved ones and social support, tackle practical problems, access service and other help. And then, sasabihin natin, kung kinakailangan pa ng counseling, therapy, ililink na natin sila doon sa mga professional. Okay? Isa sa pinakamagandang gusto ko i-highlight dito, ito, connect with loved ones and social support. Sino sa tingin mo pwede natin makontak na makakatulong sa'yo? Si kuya ko po nasa Manila. Anong contact number niya? Wala po yung cellphone ko, nandoon po nasira eh. Then you have your cellphone. Anong pangalan ni kuya mo? Tingnan natin sa Facebook. Romel po, halimbawa, gano'n. Romel Gonzales, halimbawa. Romel, ito ba siya? Oh, po, kuya ko po yan. Okay lang sa'yo, chat natin. Opo, nakatulong ka. Diba? Malaking bagay. Next slide. So, psychological first aid is comforting someone in distress, assessing needs and concerns, protecting people from further harm, providing emotional support,
helping to address immediate basic needs, helping people access information services and social support. Yan ang psychological first aid. Okay? Diyan lang tayo nakafocus. Pero kung sakali magustuhan nyo, lalo na yung mga nakikita kong bata-bata pa rito, kuha kayo psychology. Mag-psych kayo. Tapos mag-enroll kayo ng masters ng guidance. Lalo na kung gusto nyo mag-focus sa mga bata. Okay? Kasi, kaya pinopromote namin yon kasi konti lang ang RGC sa Pilipinas. Pasado na yung batas ng RA 12080, laki na sweldo ng mga guidance counselor ngayon. Pag na-implement na yun, laki, sobra. Siguro mga ganito kalaki. Hindi, kasi hindi nyo maintindihan yung SG. Sa amin sa government, pag sinabi mo SG 18 pataas, ang laking sweldo niyan. Ang laki. 70,000, 80,000. Pag-isipan nyo, lalo na kung magustuhan nyo ito. Halimbawa, sinabi na SK, meron na kami schedule, whole day. Talaga itatrain namin kayo. At dumaan ka. Then, tignan mo na yung sarili mo, ganda pala ng psychology, mag-psych na lang ako. Gusto ko mag-psych. Yan. Kasi konti lang ang mga mental health professionals ngayon sa Pilipinas. Napaka-konti. Kinakailangan natin yan sa panahon natin. Kaya masyado namin pinopromote yan. Na baka mamaya para doon ka sa ganitong profession. Okay, next slide. So, ano ba ang psychological first aid? Ang hindi ang hindi. So, something only professionals do. Hindi. Kahit kayo pwedeng mag-conduct ng psychological first aid. Professional counseling and therapy, hindi. Ang psychological first aid, walang kinalaman sa counseling at therapy. Encourage detailed discussion of event that has caused the distress. Hindi yun ang psychological first aid. Kaya hindi natin encourage na detailed masyado yung kwento. Asking someone to analyze what has happened to them. Pressing people to detail or for details on what happened. Yung pipilitin mo siya. Sige na, sabihin mo, nasaktan ka ba? Sige na, umiyak ko. Ba't hindi ka umiyak? Iyak mo. Hindi tayo ganun, hindi natin pinipilit. Di ba? Patahimik ka, salita ka. Sige lang. Pipi ka ba? Hindi tayo ganon, ha? Baka may mag-aalit sa'yo, suntok ka ganon. Hindi ganon ang psychological first aid, okay? Pressing someone for details, pressuring, okay? People to share their feelings and reaction to an event. Yung pinipilit natin, sabihin mo, nasaktan ka ba nung namatay nanay mo? Patay ba? Patay siya, patay. Nadaganan. Hindi, nakita mo, patay, ganon. Hindi tayo ganon, ha? So, hindi yun ang psychological first aid. So, psychological first aid, hinahayaan natin yung flow. Siya ang magkwento. Siya ang maglabas ng nararamdaman niya. Sabi ko nga sa inyo kanina, isa sa pinakamagandang character, active listening. Pag hindi ka marunong makinig, wala. So, huwag nyo gagawin yung, nakikinig kayo sa kanya. Tapos biglang gaganto, ano pa nangyari? Di ba, boring? Di ba? Di mo wala na ng gana yung magkwento kasi parang piling niya, naboboring ka sa kwento niya. Or nagkukwento siya, tapos ako may cellphone mo, talaga? Hindi nga, wala. Dapat yung attention mo nasa kanya lang. Okay? Wala kang ginagawang iba. Next slide. So psychological first aid makes the person in distress feel they have been seen and heard and that they have support. Ganyan lang, kasimple. Yan yung picture na yan. Yan lang. Pag yan nagawa mo, successful ka. Okay? Next slide. Perception or awareness. Yan. To support its key elements, empowering someone to be able to manage their situation and challenges. Yung ganyang expression ng kausap mo, napakasarap yan. Yung sabi niya, kaya ko pala. Thank you, thank you. Akala ko hindi ko kaya. Ganun pala gagawin ko. Thank you, naisip ko. Yung mga ganun. Sarap niyan. Next slide. Understanding reaction to crisis and knowing how to help others alleviate and reduce experiences of distress also empowers helpers so they can apply these skills to their own crisis. Ang isasuggest ko lang, kung halimbawa yung SK natin, bubuo kayo ng team, eventually, bubuo kayo ng isang team. Sila yung tinatawag nyo ready to dispatch ng mga psychological first aider, ready to dispatch pag may disaster, may contact number kayo nila. Then, ang suggestion ko lang ganito, after mag-conduct ng psychological first aid, kinakailangan nyo dumaan sa debriefing or para mawala din yung stress. So, dapat may isang psychologist or counselor na dapat i-process kasi baka mamaya maiuwi nyo sa bahay at doon kayo sa bahay humagulgol. Nadala nyo yung mga pain ng mga kausap nyo at hindi kayo sanay. So, mas maganda, bago kayo magkaroon kayo ng debrief.
So magkakaroon kayo ng FGD, bilog, then yung psychologist or counselor, tatanungin kayo, anong naramdaman nyo, na nakausap yung bata, nasaktan ka ba? Ganun, ipaprocess lang siya para gumaang din yung damdamin nyo bago kayo umuwi. Lalo na sa mga bata-bata dito kasi baka medyo mahirapan kayo. Next slide. So, are you ready na maging isang psychological first aider? Base dito sa sinabi ko, ready kayo? Hinihintay nyo merienda eh. Style nyo. Nagbubulungan sila rito. Ano kayo merienda? Pagkain. Ready ba kayo? Ready? Na-encourage ko ba kayo? Hindi ata eh. Hindi. Hindi, masarap. Mas tama na may ganitong topic ang SK nyo. Di ba? Tama, di ba? Na hindi lang tayo puro basketball, volleyball, di ba? May mga ganito rin na kung saan magagamit natin para sa kabataan. So, before I end, dahil nga isa sa advocacy ko ay gender-based. So, next slide. Gusto ko lang banggitin sa mga SSLG natin na sana maging boses kayo ng inyong paralan. Tumataas po ang gender-based violence natin sa mga school, sa mga hindi nakakaalam. At usually ang perpetrator natin, mga teachers din. Sa amin po, marami ng report ang narating sa amin bilang MOVE. Sa amin po, ibig sabihin ng Movement Opposed to Violence Everywhere. National organization yan. Ang mandate namin para tulungan yung mga babae, violence against women, no? Pati yung gender-based violence. Sa record namin, sa buong Pilipinas, kahit naman si Secretary Angara, alam niya, kaya nga nilabas nila yung comprehensive sexuality education. Kasi nga mataas ang gender-based natin, early pregnancy natin. Sana sa SSLG, namamonitor yung mga estudyante. Lagi namin sinasabi sa mga student leaders, maging boses kayo ng kabataan kasi number one problema namin sa kabataan, takot magsalita. Baka bagsak sila sa grade kahit hinihipuan na sila ni sir. Alam niyo, pinakamabigat na kaso dumating sa amin, isang teacher, 3 estudyanteng babae ang kanyang namolestya sa isang araw. Simple lang yung ginawa niyang technique. Pinakit niya sa library, walang tao sa library. Sabi niya sa mga estudyante, mag-retake ng exam. Nung pumunta na doon yung mga estudyanteng babae, ginapitan niya na, hinawakan niya sa likod, hinahagod-hagod niya. Okay, yung isang victim na nagkwento, na nakarating sa amin, siya yung tumakbo. Tapos nahawakan yung palda niya, natanggal yung botones ng palda niya, yun yung naging ebidensya. Okay? Kaya sana maging boses kayo, mag-conduct yung SK siguro, I would suggest this SK natin. Sana ma-monitor niyo yung mga high school natin, hingi kayong datos. Kasi sobrang taas talaga. May mga report na hindi na nakakarating sa takot ng estudyante na siya ay ibagsak ng teacher. Meron tayong mga ganong datos. Sa amin, meron kami mga datos. Kaya iniemphasize ko lang tong gender-based na sana palakasin nyo rin sa SK natin. Maprotektahan natin. Lalo na yung, kasi ini-empower din namin ng LGBT. Minsan nga pag tinatanong ko sa mga participants, pag ang topic ko ganito, anong pagkakaiba ng tomboy sa lesbian? Sabi nila, wala. Meron. Ha? Maraming di nakakaalam. Na pag tomboy ka, pwede kang dupit lalaki, formang lalaki, pero hindi ka nagkakagusto sa babae. Pag lesbian ka, nagkakagusto ka sa babae. Regardless kung mahaba buhok mo, naka-lipstick ka o gupit lalaki ka. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Ang tomboy, hindi siya Tagalog na salita, English din siya. Okay? So, malalim ang usapin. Sana mapalakas din ng inyong SK ang ating sexual orientation, gender identity and expression kasi sa advocacy namin. Sa school na pinanggalingan ko, hindi pinapapasok yung tomboy, pinagpapalda siya dahil babae daw siya. Kinausap yung principal, sabi sa principal, ma'am, ano ba priority natin? Mag-aral yung bata o magdamit ng tama, mag-aral o di papasukin natin kahit nakapantalon. Sabi ko doon sa principal, ma'am, alam ko lalaki ako for a fact. Pag pinagpalda mo ako, mag-aaway tayong dalawa, yun din ang nararamdaman nila. Importante mag-aral yung bata. Okay? Meron din isang supervisor, sinilip yung classroom ko, nagdi-discuss ako, may gay, naka-full makeup, kasi hindi ako masitahin. Kung magme-makeup ka sa akin, wala problema yun, expression yan eh. Basta nakikinig ka. Doon sinito ng supervisor, dinuro-duro, kalalaki mong tao, naka-makeup ka, ganun-ganun. Ikaw, sir, sabi ko, bakit naman ang problema sa kanya? Ay, naka-makeup siya, lalaki siya eh. Ano masama? Gumanon ako. Tapos pinatawag ako sa division, pinagalitan ako. Kasi dapat daw kinampi ako yung supervisor. Sabi ko, wala akong pakialam kahit di ko siya kampihan. Kasi nangangailangan ng kakampi that time yung bata na binastos at pinaya ng supervisor. So nagsalita yung superintendent namin, sinabi na lang niya na, next time mag-ingat tayo kasi nire-respeto na rin natin ang LGBT. Maniwala kayo sa hindi, yung supervisor rin nagpalipat talaga ng ibang division kasi napahiya siya. Okay? And with that,
ito po yung aking account na page ko sa Counselor. Kung may mga gusto kayong i-share, mga gusto kayong kuning advice, or may mga videos dyan or something, pwede nyo pong i-like, pwede kayo mag-message. And then ito yung aking TikTok. Meron ako mga videos dyan na may kinalaman sa mental health na I'm hoping mabisita nyo. Kung may mga question kayo, may mga request kayong video na gusto nyo i-post ko na may kinalaman sa mental health, please, message nyo lang ako. Pwede ako mag-post ng video. So, next slide. Iwan ko sa inyo itong kataga na to as my last slide. Help others without any reason and give without the expectation of receiving anything in return. Alam niyo, sabi sa akin ni Hailey, Sir Ems, magkano po ang bayad sa inyo? Sabi ko sa kanya, 100,000. Magsasalita sa harapan niyo. Joke lang. Sabi ko, hindi ako nagpapabayad. Naimbitahan ako sa Cebu, Siargao, nakarating ako ng Batanes, hindi ako nagbibigay ng presyo. Kung magkano bibigay niyo sa akin, okay lang. Kasi mas importante sa akin, ma-empower ko kayo. Ma-inspire ko kayo, at kayo mismo tumulong sa kapwa niyo. Magandang araw sa inyong lahat, at maraming salamat sa inyong edukasyon.